Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga guro na nakalahok ngayong araw. Magandang umaga po. Nais ko po munang magpakilala bago ko po simulan ng aking presentasyon. Ako nga po pala si Jay at Trazo. Um, ang aking pananaliksik po ay pinagmagatang pagsusuri ng mga kwentong bayan sa mga piling lungsod sa ikalawang distrito ng Bohol. So ito po ang aking palangkas ng aking pananaliksik. So, yung mga tanong ng pananaliksik ay yung tungkol sa mga paksong nangibabaw at yung teknik na pagkukwento. So, yung mga pamanang kultural at mga moral na halaga. So, dito po makikita natin ang mga paksang pamaraan ng pagkukwento. O, ayan po, yung pamanang kultural at ang moral at halaga. At ang mungkahing output po ay isa pong kagamitang pampagtuturo. So, yan po ang aking balangkas ng pananaliksik. Ang layunin naman ng aking pag-aaral or ng aking pananaliksik ay tukuyin ang mga nangingibabaw na paksa sa mga piling kwentong bayan mula sa ikalawang distrito ng Bohol. Suriin ang mga teknik sa pagsasalaysay tulad ng tunggalian at resolusyon, tuloy ng kwento, dialogo, pasalitang pagkukwento, wika at estilo at struktura ng kwento. Kasunod ay matukoy ang mga pamanang kultural na kapaloob sa mga kwentong bayan at ang kilalanin ang mga pagpapahalagang moral na itinampok sa mga salaysay. Makabuo ng kagamitang pampagtuturo na makatutulong sa mga guro, mananaliksik at tagapagtaguyod ng kulturang Buholano. Sunod ay ang tukuyin ang kahalagahan ng kwentong bayan sa pagpapatibay ng lokal na identidad at pagpapahalaga sa tradisyong pasalita. At ang panghuling layunin naman ay magbigay ng mas malalim na pagsusuri sa estilo, sa linlahing kultura at moral na nilalaman ng kwentong bayan sa konsepto ng kontemporaryong lipunan. So yan po ang aking layunin ng aking pananaliksik. Dito naman ay makikita ang daloy ng pananaliksik. So yung mga tsorya, legal na basihan. So dito po sa aking tsorya, meron po akong tsorya ng salinlahing kultura, tsorya ng pagsasalaysay, tsorya ng pag-unlad ng moralidad, tsorya ng structural functionalism, at ang panghuli ay ang tsorya ng cultural symbolism. So dito naman, meron sa kabila ay ang legal na basihan. Meron po akong apat, yung Sustainable Development Goal 4, 1987 Philippine Constitution, Republic Act number 7356 at ang Republic Act number 166. So, yung input po sa akin, yung mga kwentong bayan sa ikalawang distrito, yun po ang aking input ng aking pananaliksik. Habang ang proseso naman ay isang panunuri, pampanitika na kung saan ang magiging output ay ang kagamitang tuturo. So, ang metodolohiya po ng aking pag-aaral. Dito po makikita natin na ang disenyo ng aking pag-aaral ay gumamit ng descriptive qualitative design upang masusing suriin ang mga tema, yung mga teknik ng pagsasalaysay at kultural na elemento sa mga kwentong bayan ng ikalawang distrito ng Bohol. Ang instrumento naman ay gumagamit ang pananaliksik ng semi-strukturang panayam at mga pamantayan sa pagsusuri ng kwento at moralidad upang makalap ng detalyado at makabuluhang datos mula sa mga kalahok. So, sa pamaraan po ng semi-strukturang panayam. Yung paraan ng pagsusuri naman ay ang mga nakalap na datos ay sinusuri gamit ang tematikong pagsusuri upang mas matukoy ang mga pangunahing paksa, yung salaysay at kultural na kahulugan sa mga kwento. So yan po yung metodolohiya. So, dito naman po makikita ang resulta ng pag-aaral. So sa unang talahanayan po makikita po ang profile ng mga kalahok. So sa kategorya, yung kabuuan bilang ng mga kalahok na pagkukunan po ng mga matibay at kumpletong impormasyon ng mga kasaysayan ng bawat kwentong bayan ay meron po akong nakuhang 18. At sa ng edad, 65 hanggang 86 na taong gulang. Karaniwang edad sa kanila ay mga nasa gitna ng 77. Ang distribution ng kasarian, so kadalasan po may maalam sa mga kasaysayan ng kwentong bayan ay mga babae. So yan, makikita po na mayroong 12 babae at 6 na lalaki. Ang tagal ng paninirahan sa komunidad ay may 44 taon hanggang sa 60
86. Karaniwang hanap buhay po nila ay mga magsasaka. So meron po mga ibang hanap buhay, yung mangingisda at manggagawa ng bangka. So dito po, sa pangalawang talahan na yan, ay makikita ang paksang nangingibabaw ng bawat kwentong bayan na kalap sa piling lungsod ng ikalawang distrito ng Bohol. So dito po sa mga lungsod ng Buenavista, Danao, Inabanga, San Miguel, Talibon, Trinidad. So dito po sa Buenavista, meron po na akong nakalat na dalawa pong kwentong bayan na talagang alam ng ibang mga matatanda o yung mga mas matagal nang nakatira sa kanila. So yung una ay ang aswang nakambuhat na kung saan ang mga paksang nangibabaw ay takot na hindi mapaliwanag at ang pag-isa bilang pinagmumulan ng mga pamahiin. At ang pangalawa naman, ang itim na aso sa kanture. So yung palatandaan ng mga kamatayan at yung supernatural na bilang babala ng mga sa lipunan at maging sa sarili. Pangalawa naman sa lungsod ay ang Danau na pinamagatan po na sa Silanggot ang ungunang kantubod po yan. Meron pong pagkakamali po. Hindi ko na po nabago. So, ito yung pangungutya at pag-iisa. Alamat ng magtangtang ang puok ng panangtang. So, yung tungkol sa kabayanihan at kasipagan sa kabuhayan. Pangatlo, Inabanga, ang alamat ng lutaw. So, ito yung pagtutulungan at pagkakaisa sa mga tao sa harap ng kalamidad at ang alamat ng kawayan. So, ito yung paggalang sa kalikasan at sa mga espiritong tagapangalaga nito. San Miguel, ang alamat ng bukbuko sa mahayag. So, ito yung paggalang sa kalikasan at ang babalang mula sa kalikasan. Sa Talibon at Trinidad naman, merong ang pagtangis ni Balinta, Manggang Karaan, Ungo Bridge, ang Sugilanong Ginubatan, ang kwento ng Ilaw. Kasunod naman na dalahan na yan ay makikita natin yung mga pamanang kultural sa mga piling kwentong bayan ng ikalawang distrito ng Bohol. So kadalasan po mga kulturang pamana po sa ikalawang distrito ng Bohol ay yung mga paniniwala po talaga nila sa aswang o yung mga paniniwala, mga pamahiin tungkol po sa mga elementor, mga spiritual sa kalikasan po. Yan po ang kadalasan na makikita nating cultural na pamana. Yung pagsasalaysay na oral na tradisyon, yung mga pagpahalaga po ng mga pagkakaisa, pagrespeto sa mga elemento ng kanilang na ibang pang mga elementong nakatira. So yan po mga kadalasan makikita po ng cultural na pamana po dito sa mga itong bayan sa ikalawang distrito ng Bohol. At kasunod namang talahan na yan, ito yung pagpapahalagang moral sa mga pinagkwentong bayan. So yan po, meron po makikita po natin dyan yung mga lungsod na mga yung mga piling lungsod na ginanapan ko po ng pangangalap ng mga kwentong bayan. Yan po, makikita ang mga pamagat ng mga kwentong bayan at yung mga pagpapahalagang moral. So, kadalasan po talaga, makikita natin ang paggalang sa buhay ng tao, yung pagdisiplina sa sarili, yung pananagutan po. Talagang kadalasan talaga dito makikita yung pananagutan at yung disiplina sa sarili at paggalang sa kalikasan at buhay ng tao. Yan po yung makikita. Kasunod naman ay ang um, mensahe ng bawat kwento. So, yan po. Makikita na ang aswang nakambuhat na ang mensahe ng kwento ay takot at paniniwala na di may paliwanag ay nagbubunga ng kwentong bumabalot sa ating kamalayan at kilos na nagpapakita ng ugnayan ng pamahiin at pagkakakilanlan ng isang komunidad. So yan po mga mensahe po. Sa kasunod naman, yung itim na aso sa kanture. So yung mensahe ng kwento ay ang hayop gaya ng itim na aso ay naging simbolo ng kamatayan at misteryo ng kulturang Pilipino na nagpapahiwatig ng takot na hindi may paliwanag ng mga pangangailangan sa spiritual na paggalang. So yan po, makikita po natin yung mga mensahe dito po sa talahan na yan. Pangatlo, at ang conclusion naman ng aking pag-aaral ay malinaw
na ang mga kwentong bayan mula sa ikalawang distrito ng Bohol ay nagsisilbing salamin ng paniniwala, tradisyon at kultura ng mga komunidad. So ipinakita ng pagsusuri ng mga kwento tulad ng aswang ng Kambuhat, silanggot ang ungo ng Kambuhat at ang alamat ng lutaw ay nagpapahayag ng mga aral ukol sa kalikasan, kababalaghan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga kwentong ito ay may malalim na mensahe na nagpapalaganap ng pagpapahalaga sa pagkakaisa, paggalang sa kalikasan at kahalagahan ng oral tradisyon sa pagpasa ng mga kultura at kaalaman sa susunod na henerasyon. Sa kabuuan po, ang mga kwentong bayan ay hindi lamang nagsisilbing aliw kundi isang mahalagang bahagi ng pambansang identidad ng kasaysayan sa pagtuloy ng pagpapatibay sa komunidad at nagiging gabay sa kanilang pamumuhay. So yung recommendation po ay yung paggamit ng booklet. So meron po akong output niyan. Hindi ko po nadala yung ibang yung output, yung hard copy na output ko po. Pero meron po akong output niya na naibigay ko po ng mga panelists or na ipagpresenta ko na yung paggamit ng booklet. So meron po akong booklet na meron tatlong version po. Meron pong itong wikang Filipino, Bisaya at wikang Ingles. Pangalawa, yung pagpapalawak ng koleksyon. So, ipagpatuloy ang pagkakalap at dokumentasyon ng iba pang lokal na kwento mula sa buong Bohol. At pangatlo, yung pagsasanay para sa mga guro at ang pagtatag ng sentro. So, ito po yung aking mga sangguniang mga nabanggit. So, yan po, makikita dyan yung mga sangguniang at yun lamang po at marami po salamat.